Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. In this video po, pag-usapan natin ang isang request na mula po sa ating subscribers at followers dito sa ating YouTube channel. Tungkol po ito kay Moneycat. Makikita niyo po dyan sa inyong mga screen ang website ni Moneycat. Sa mga hindi alam, akala nila na pwede lang mag-apply sa lending app nila sa Play Store. Hindi po yan ang isang way lang po para mag-apply ng loan sa Moneycat. Mayroon din po silang website. So, pwede din kayo mag-apply sa kanilang website ng any amount of loan. So, dito sa kanilang website, makikita niyo po dyan na kapag first time borrowers kayo, maaari niyo pong makuha ang free or wala pong interest ang inyong first loan. So, di ba? Good news po yan sa mga gusto pong umutang, lalo na yung for the sake of curiosity, ito lang talagang subukan ang Moneycat. Pero hindi po advisable na uutangan nyo po ang online lending na ito dahil isa din po ito sa loan shark na mayroong pinakamalaking interest at nagcha-charge din ito ng service fee o processing fee. So ganun pa man, kahit mayroon silang free interest sa inyong first loan, babawiin din nila ito sa mga succeeding loan kapag inulit nyo pa ang pag-utang sa kanila. At kung sakali na hindi nyo po nababayaran ang unang loan nyo po sa araw mismo na kailangan ninyong bayaran or araw ng inyong due date, dahil ang first loan lang po na free interest o walang interest po ay good for 7 days. So within that 7 days, kung hindi nyo po maibalik ang pera na hiniram nyo sa kanila, patong-patong po ang tubo na ipatong nila sa inyong hiniram na pera. So yan ang una sa kanilang website. Pwede kayong mag-apply sa website nila at then pwede din ninyong i-install or i-download ang kanilang app sa Play Store. So makikita nyo ang kanilang Play Store description, ang mga detalye kung paano po mag-apply sa kanila. Wala namang pinagkaiba ang dito compared sa ibang mga online lending. Halos pareho lang ang proseso kung paano mag-apply. Napakabilis lang ang approval dahil gusto din po nilang kumita mula mismo sa inyo. Gaya ng palagi namin sinasabi na mga online lending ay parang legal na scam dahil harap-harapan po silang kumikita mula mismo sa atin. Within a few days, ilang araw lang po na hihiramin yung pera mo or hihiramin mo yung pera nila, and then pagbalik nun, more than kalahati ang kikitain nila sa inyo. So, huwag kayong maging kampante dahil hindi po maganda talaga na umaasa tayo sa mga online lending. So, dalawang paraan para mag-apply sa Moneycat, either sa website or sa kanilang Play Store app. Kung ang tanong nyo po ay kung registered ba po sila sa Securities and Exchange Commission. So, titingnan natin kung rehistrado ba ito si Moneycat sa SEC. So, pupunta tayo sa kanilang website, sa website ni sec.gov.ph. Yan po yung website ni Securities and Exchange Commission. So sa list of financing companies, sa letter M, makikita po natin sa letter M, itong hinighlight ko po si Moneycat Financing Incorporated na formerly Moneycat Financial Consultants Incorporated. So nag-grant po yung nag-grant po yung registration nila noong November 20, 2019, 2021. So ngayong November, mag-2 taon na po sila na rehistrado sa Securities and Exchange Commission. So, paano namin nasabi na itong si Moneycat ay isa din sa mga loan shark na tinatawag natin na nag-o-offer ng loan sa napakalaking interest rate at ang laki din ng service fee. Dahil po, mayroon pong grupo na kinabibilangan ng 4 na online lending app na sigurado ako na halos pareho lang po ang pinapatong nilang interest at alam ko may connection itong 4 na to. Napapansin ko po kapag mayroon akong nakitang mga ads sa Facebook na nag-o-offer ng loan, bawat click ko ay na-redirect ako sa isang website na ang laman ay ang 4 na talagang certified na loan shark dahil ako mismo ay nakaka-experience na kitaan din nila ng halos 100,000 mahigit. So, ano bang website na yan? So, ito po yung website ang ipapakita ko sa inyo. Ito po ang Money 24/7. So, si Money 24/7, naggawa po ito
ito or gumagawa po ito ng paiba't ibang pangalan ng Facebook page at ginagamit nila ito pang advertisement sa Facebook. So halos karamihan na mga walang alam tungkol po sa mga online lending app, kapag nabasa nila po na mayroong mauutangan na napakadali lang ang approval at minimal lang po ang requirements, sigurado na marami po ang maluloko at marami po ang mag-a-apply at marami silang maging source ng napakalaking interest na kitaan sa kanilang lending services. So ito po, makikita nyo dyan, si Digido na ngayon, si Robocast na ngayon ay Digido. Ang pangalawa si Manicat, pangatlo si paano ba babasahin to? Kibico, at pang-apat naman ay si Online Loans Pilipinas. Kung nasundan nyo po ang mga iba ko pang videos, si Online Loans Pilipinas ay kumita po sa akin ng mahigit 108,000 sa isang taon, mahigit isang taon. Kaya masasabi ko talaga na hindi maganda ang online lending app na yan dahil sa 20,000 lang na hinihiram ko, pero ang kinita nila sa akin ay grabe, ilang fold ba? Ilang times po? So 20,000, more than 6 times ang tinubo nila sa akin sa isang taon lang mahigit. Tapos grabe. And then si Digido, marami din ang makapagsabi na ganun din siya kagahaman pagdating po sa interest. Si Digido ay uli ko nang nakilala ito pagkatapos ko nang ihinto ang Online Loans Pilipinas. Dahil magkasama sila halos every time na mapindot ko yung mga ads na makikita ko sa Facebook, I therefore conclude na itong apat na to ay may connection at halos ang kanilang mga interest at proseso ng paglo-loan ay halos pariho. Kaya itong apat na to, hindi namin nire-recommenda na uutangan nyo to dahil sigurado po na pipirahan lang kayo nila, malaki ang kikitain nila, at kapag hindi kayo nakapagbayad sa saktong oras at panahon sa inyong due date, sigurado pagbabanta, pananakot, panghaharas at kung ano-ano pa ang gagawin nila sa inyo. So si Manicat, although register po siya sa Securities and Exchange Commission, kahit yun ang nila, ipinagmamalaki nila na ano po sila, legit po sila, legit po dahil registered sa SEC. Hindi po yun dahilan na tayo ay tumatangkilik sa mga ganitong mga online lending na walang ibang hinahangad kundi magkapera mula sa atin at ibaon tayo sa hirap at mas lalo pa tayong magiging mahirap kapag itong apat na to ay tuloy-tuloy nating tangkilikin every time na gusto nyo mag-reloan sa kanila. So, kung nasubukan nyo na one time, huwag nyo nang gawing twice o 3 times pa o kung anong paman yan. Tama na po na nasubukan nyo dahil kung hindi nyo po ihinto ang pag-utang, lalo na kay Manicat, Digido, na dati ay Robocast, Kibico at Online Loans Pilipinas, problema ang aabutin nyo at sigurado hindi kayo makakabangon kung patuloy pa rin kayong mag-reloan sa kanila. So yun lang po. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa Usapang Loan at Online Lending, please subscribe at i-hit nyo na din ang notification bell para palagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. Kung nagustuhan nyo po ang video na to, please like and pakishare na din po sa inyong mga kaibigan kung gusto nyo pong makatulong din sa kanila. Sa mga mayroong karanasan pagdating po sa Manicat, please i-comment nyo po ang inyong mga personal experiences, maganda man o hindi maganda, para ma-aware din po ang mga kapwa ninyong mga gustong umutang or mga kababayan natin na palagi nanonood sa mga videos ko dito sa aking YouTube channel para hindi rin sila mapahamak at mabaon sa napakalaking interest na utang sa iba't ibang online lending app, lalo na sa Manicat. So yun lang po, hanggang sa muli, paalam!